Sumagi ba sa iyong isipan na mag-back out sa Miss Grand International? Opo. Until now po, iniisip ko pa rin po kung deserve ko pa rin po ba sumali after ng mga sinasabi sa akin ng mga tao. Ito, umabot po sa punto na hindi po ako nakakatulog, hindi po ako nakakapag-cellphone, dinilit ko po lahat ng apps ko sa cellphone ko at hindi na ho ako kumakain din. Ng 2 days first time po kasi ng ganong kadami, dati ho kasi nababash po ako. After niya mag-withdraw sa Miss Planet International, sumali siya sa Miss Grand Philippines 2023. Ito yung nag-trending na naman siya dahil nga dinog show nga daw ang media press presentation ng Miss Grand Philippines 2023. Pinanood kong mabuti at sa napanood ko, sabaw talaga siya dito. As in, parang hindi seryoso. Hinahaluan niya kasi ng joke yung mga sagot niya. Eto, panoorin natin yung Q&A portion. My name is Summer Smith from Crown Sisters channel, and this question goes to Miss Harleen Budol from Rizal. Angona Rizal. Miss Grand Angona Rizal, come up down, please. Hello, Miss Budol. Hello, You look exquisite today. I just checked the list of the candidates this year in Miss Grand International Philippines, and your name is the only one that is hyperlinked. Meaning you're famous enough to be in the Wikipedia and you have millions of followers. I had the opportunity to meet and interview Mr. Nawat last year. And I know he loves someone who's got a big social media followings. Apart from your big social media followings, what else have you got in order to win the crown? Thank you for that long question for me. I have a big followers because I have a big heart. Oh, English yan ha. Nakapag-compose po ako kagad. Ano nga ulit yung tanong? What else do you think you have in order to win the crown this year? What is... Ano pang meron ka maliban sa iyong social media followings na sa tingin mo ay maaari kang mapili na magrepresenta ng ating bansa sa darating na patimpalak sa Miss Grand International 2023? I think this is the right time. Last year, siguro hindi ko po oras. Ang sabi nga ng advocacy ng Miss Grand is, world peace and what else again? Stop the war and peace. And since I was young, sarap mag-English, naranasan ko pong mabuli sa eskwelahan, mabugbog sa tahanan, at dumayo sa ibang bansa bilang dumayo ako sa ibang bansa, natutukan ng 3 baril na talagang Armalite, at naging isang dayuhan. Para sa akin, ang solid nung experience na yon. In my own experience, ayokong maranasan ng iba yon. At bilang isang Miss Grand, sisimulan ko sa aking experience na ipaglaganap sa ibang tao na huwag matakot. Kahit anong pinagdaanan ng mga taong laging nakangiti, may katuturan yon, at ikaw yung magiging lakas ng ibang tao para maging lakas. Hindi ko ma-explain pero na-experience ko po talaga na mabuli. Ayoko po ng away. I'm from broken family. Mag-i-start po yan sa ating tahanan. At mag-umpisa po tayo sa maliit na na problema. Kapag naumpisan po natin sa ating tahanan na maging world peace and for the love lang ang mga person, I think good example yon para ipalaganap sa buong kalahatan. Pakisagot po nung tumatawag. Ayun po, maraming salamat. Thank you, Ms. Budol. Sana po nasagot ko po. Yeah. Mahirap lang po i-explain. Good luck with the competition. Thank you. Ang masasabi ko lang din, marami pa namang chances at bata pa siya at wala namang perfect.
Pero grabe talaga yung bashing na natatanggap niya dito. Sinabi niya at inamin niya sa interview ni Tito Boy na naapektuhan talaga siya. Sumagi ba sa iyong isipan na mag-back out sa Miss Grand International? Opo. Until now po, iniisip ko pa rin po kung deserve ko pa rin po ba sumali after ng mga sinasabi sa akin ng mga tao. Ito, umabot po sa punto na hindi po ako nakakatulog, hindi po ako nakakapag-cellphone, dinilit ko po lahat ng apps ko sa cellphone ko at hindi na ho ako kumakain din. Ng 2 days first time po kasi ng ganun kadami. Dati ho kasi nababash po ako. Uy, nabuntis ka ni Kuya Will, ganun na ho eh. Pero na-explain ko naman kasi hindi naman po lumalaki yung tiyan ko. Pero dito po kasi wala po, hindi ko po mapagtanggol yung sarili ko kasi alam ko pong mali lahat ng sagot ko nga daw po. So, ibig sabihin pinag-iisipan mo yun? Pero sana lahat po din, nababasa ko lahat ng comment, Tito Boy, sabi ko nga sa kanila, ang galing yung mag-bash, naapektuhan ako. Mental health ko ng Tito, 0 talaga. Ako naman, oo, I can imagine. Ako tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Kasi parang, ang pakiramdam ko, kung pag pinagbigyan mo sila, parang panalo sila. Diba? I don't know, but think about it. It's your decision. Tsaka ano rin po, Tito Boy, naisip ko rin po, kung mag-back out po ako dito, parang sinabi ko sa kanila, yung inspirasyon na sinasabi ko, mawawala po. Magiging back to 0 po yung inspirasyon nila. Kung lumaban po ako ngayon, mas magiging win or lose, Tito Boy. Kahit lumaban po ako ngayon, matalo, manalo ako, at least yung tinatawag nilang inspirasyon, lumalaban ka hanggang dulo. Ganon naman talaga sa social media. Kahit nga yung mga maayos at magagandang sagot sa ibang pageants, nahahanapan pa ng butas at nababash pa rin ang contestants. How much more dito na ang daming nag-aabang kay Herlyn, lalo sa Q&A portion. So expected na talaga yan. Etong Miss Grand Philippines 2023, eto na din yung last pageant na sinalihan niya and then nag-focus na siya sa acting. Ang nakakatuwa lang dito kay Herlyn, ina-acknowledge niya ang criticism. Hindi siya nagagalit and nag-apologize pa nga siya sa mga fans niya dahil sa kanyang performance sa Miss Grand Philippines 2023. She admitted that she was extremely nervous and that her answer did not reflect her true potential. She vowed to learn from her mistakes and continue to improve her public speaking. Nakakabilib naman talaga ang determinasyon at dedikasyon ni Herlyn sa pagsali niya sa mga pageantry. Kahit aminado siyang hindi siya matalino, pinupursu niya pa rin talaga ang dream niya. Pero ako naniniwala kasi ako na matalino yan si Herlyn kasi hindi niya mararating yung mga narating niya ngayon kung hindi siya matalino.